natin ang Word of God? Walang maling sagot. Sige. Bakit kailangan natin pag-aralan? Ano yung necessity ng Word of God? Para mas makilala ang Panginoon. Okay. Kailangan buo Hindi ako pwede magdugtong. Baka mo, iba iniisip mo, tapos iba dinugtong ko, di ba? Para mas makilala natin ang Panginoon. Tama. Sino pa? Bakit kailangan natin pag-aralan ng salita ng Panginoon, ang Word of God? Sige. Para may gusto ka sabihin sa akin, nakikita ko eh. Sige. Mayroong answer din. Diba? Para lumakas yung ating spiritual life. Diba? Kasi, alam nga namang, diba, iba yung aralin mo, tapos lalakas yung espiritu mo. Diba? So, tama yun. Kaya natin pinag-aaralan para lumakas yung ating spiritual life. Sino pa? O, tinutulak mo. Tumituloy sa iba. Ano pa sa palagay nyo? Move forward kayo, Brad. Move forward. Bakit natin kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos? Meron ba kayo masasagot? Ang kambal. Meron ba? Bakit kailangan pag-aralan ang salita ng Panginoon? Palagay nyo. Yung sa isip nyo. Sige. Ayun. Parang hindi tayo malito sa doktrina. Tandaan natin, sabi ng Apostle Paul, di ba? Kapag may nag-preach ng other gospel, isumpah mo sila. Pero paano mo malalaman kung tama o mali yung sinasabi nila kung di mo pinag-aaralan? Tama. Para malaman natin, matutunan natin yung tamang doktrina. Ano pa? Sino pa? Wala na? Sige. Tignan natin kung yung mga sinagot natin ay nandito sa pag-aaralan natin. Okay? Biblical basic. Ito yung basic sa discipleship. Pag sinabing discipleship, ano ibig sabihin ng discipleship? Yan nasa Bible school. Ano ibig sabihin ng discipleship? Mag-lead? Discipleship O disciple? Sige, disciple pala. Sorry. Disciple. Tama yun. Yung discipleship, mag-lead. Pero yung salitang disciple, ano ibig sabihin nun? Tandaan natin, meron crowd. Diba? Ang Lord Jesus Christ. Sige, ano? Yun yung discipleship. Yung disciple. Follower of Jesus. Ano yung pinakamababaw na salita sa panahon natin ngayon? Pag sinabing disciple. Lingkod. Ano pa? Yung mas mababaw pa? Christian. Para papalayo na tayo Follower. Tama. Ano yung pinakamababaw? Anong tawag niyo sa pumapasok sa school? Hindi yung teacher Estudyante. Ang salitang disciple is a word which means learner. Student. So kapag nag-disciple ka, you are teaching. Diba? Pag sinabing disciple, learner. Tandaan natin, yung mga disciple ng Lord Jesus Christ, tinawag silang apostles after nung wala na ang Panginoon sa Kristo. Tama? So, nung sumusunod sila kay Kristo, tawag sa kanila ay mga disciples of Jesus Christ, meaning to say, learner or followers, tama yung salita, followers of the Lord Jesus Christ. So, sa pinakamababaw na salita, pag sinabing disciple, learner, mag-aaral. So, ito, basic biblical discipleship, ibig sabihin, ito yung elementary ng discipleship. Okay, basic. Okay, ang unang kailangan matutunan ng disciple is the Word of God. Bakit? What is the significance of the Bible in my life? Sinagot na natin kanina, di ba? Tinanong ko kayo, anong kahalagahan ng salita ng Panginoon? Ito rin, sasagutin natin ngayon. Ano ba yung kahalagahan ng salita ng Panginoon sa mga buhay natin? Diba? Bakit kailangan linggo-linggo na lang makukunta ang salita ng Diyos? Bakit every Wednesday, every midweek, kailangan tayo mag-pray, pero may Word of God pa rin? Tapos, kapag nangangaral tayo, may Word of God pa rin. Pag mag-Bible study, may Word of God pa rin. Why? Ano ang significance?
Okay. Number one, sabi ito, we are greatly privileged to have an absolute written authority from God Himself. Imagine, ito yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ito yung pinakamakapangyarihang Diyos. Ito yung Diyos na nagplano ng ating kaligtasan. Ito yung Diyos na nagsakripisyo ng kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. Ang sabi ito, we are greatly privileged. Tandaan mo ha, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at yung mga knowledge na nakukuha natin at yung mga wisdom na nakukuha natin sa salita ng Diyos ay hindi natin karapatan o hindi talaga para sa atin. This is a privilege given by God. Ibig sabihin, yung pagkakaalam mo sa salita ng Panginoon ay pribilehiyo o pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Ang mga salita ng Diyos ay banal. Tayo ay hindi banal. So anong kinalaman ng mga banal na bagay sa hindi banal na bagay? Tama? So ano ibig sabihin? Yung pagkakatanggap natin ng salita ng Panginoon, yung pagkakakilala natin sa Panginoon, yung pagkakaunala natin sa salita ng Diyos ay isang pribilehiyo. Okay? Tandaan nyo hindi siya karapatan, isa sa pribilehiyo. And since siya ay pribilehiyo, ano sabi ng Panginoon? Di ba yung alam yung parable of the seed? Di ba, nagkalat ng mga butang Panginoon, sabi doon, yung seed is the word of God. At napansin nyo ba doon sa merong natapon sa kalsada tapos kinakain ng mga ibon. Ano ibig sabihin? The words can be taken away. Not in the sense na mawawala siya sa iyo, pero yung knowledge and understanding of the word, yun ang mawawala. Diba? Pansin nyo ngayon, kahit sa social media, hindi naman mga Kristiyano, pero nagkakot ng verse. Pansin nyo? Nandun yung verse. Kasi ang word of God will exist. Even until the end of the world, we preserve ng Panginoon yan. Pero yung knowledge and understanding of the word, wala sa kanila. Kasi unless the Holy Spirit works in you, doon lang magkakaroon ng halaga ang mga salita ng Panginoon. Diba? Now, the Bible, sabi nito, the Bible teaches us the way of salvation and provides an absolutely authoritative standard by which we are to govern every detail of our lives. So, ano ibig sabihin? Yung Bible, kaya sinasabi natin, di ba, the Bible is the final authority when it comes to what? Faith and practices in the church. Ang Biblia lang, kaya nga tayo sola scriptura di ba? Unlike kung sabihin natin, napag-uusapan lang naman, di ba sa Catholic Church, ang sabi nila, hindi lahat ng bagay ay may silat. Yung iba ay nasa kultura, nasa tradisyon. Yan, pagsasama nila ang tradisyon at ang salita ng Diyos. Now, anong tradisyon ba iniwan ng Panginoon sa Kristo? None. Ano ang iniwan ng Panginoon sa Kristo? Word. Right? So, ano ibig sabihin? The Bible is the final authority when it comes to practices and what? Faith. Diba? Kapag sinabi sa inyo, mag-pray ka ganito, ganyan, consult the word of God. Kasi sabihin nila, hindi wala sa Bible yan kasi nasa tradition yan. At tulad halimbawa, di ba? They pray to Mary. But the question is, binigyan ba ng power and authority ng Lord Jesus Christ si Mary para sumagot ng mga prayers? O mag-intercede na magitan sa Diyos at sa tao? Hindi. Sino ang namamagitan sa Diyos at sa tao, sabi ng Bible? The Lord Jesus Christ. So when we pray, di ba sa prayer ng Lord Jesus Christ, hindi lang tayo na dumiretso sa Diyos sa ating mga panalangin. Okay. So, what is the significance of my life? We are greatly privileged. Number 2, the Bible teaches us the way of salvation. Anong susunod yan? The Bible is pure and absolutely reliable. Absolute. Ibig sabihin, walang kulang sa Biblia. Absolute siya. Perfect. Ang dami yung mag-aaral ng Bible, hinahanap nila ng butas, pero hindi nila makita ng butas. Yung iba nagsasabi na, ay, contradicting yung mga verses. Imagine, for 2,500 years, 2,600 years, sa sulat ng Biblia, ito ang Bible was written different languages, different cultures, by different people. Pero nung pinagsama-sama siya, anong nangyari? They
exist or coincide. Ibig sabihin, walang nagko-contradict sa kanila. Imagine sa Old Testament, 800 years ang pagitan sa New Testament. Hindi nag-contradict. Kaya bang gawin ng tao yun? O gusto mo ganito, pag-alis ko, mag-experiment kayo, kuha kayo ng 5 tao. Sabay-sabay na, kwentahan mo ng isang kwento. Tapos sabihin mo, sumulat ka tungkol sa kwentong kinuwento ko sa'yo. Tapos pag nakuha mo na yung kahit mga 5 tao lang, tapos pag samasama mo yung sinulat nila, tignan mo kung magkakatugma. Di ba? Ngayon pa lang yun. Wala pang oras yung pagitan. Pero ito, 800 years before the Lord Jesus Christ, nasulat ang Old Testament. Pero lahat ng nasulat sa Old Testament, di ba, naging accomplish siya ng New Testament. You see? So, ano ibig sabihin? It is absolutely reliable. Pansinin nyo to. Excuse me dun sa mga ano natin, ha? Yung rules on how to live manly and womanly sa Bible, naka-fix na yan, di ba? Ang babae, ang lalaki, ang babae, magsuot ng suot babae, ang lalaki, magsuot ng suot lalaki. Tama? Kailan mo sinulat? Mas 2,000 years ago. Bago ang New Testament, meron pang sinulat sa Jeremiah at saka sa Old Testament on how male and female should behave. Tapos, pagdating sa atin, pansinin niyo sa panahon natin ngayon, applicable ba? Applicable ba palagay niyo? Applicable. Bakit? Kasi ito yung panahon natin na generation which is very, very confused. Kaya yung Bible is absolute yung ating guide and lead. Okay? Ano pa? Kung may gusto kayong i-comment, magsabi kayo. Dahil Bible school, Sunday school ito, hindi pa ito preaching. The Bible is given by inspiration of God. Okay. Ano yung ibig sabihin? 2 Timothy 3:15 to 17. Sige nga, kasi makakahanap mabilis. 2 Timothy. Sige, 3:15 to 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay. That the man of God may be perfect or furnished unto all good works. Now ito, marami kasing nag-ano rito na this is only for discipline, which is tama naman. Tingnan nyo ito, sabi ito, all scripture is what? Given by inspiration of God. Ano ibig sabihin? Yung mga sumulat ba ng Bible, pag sinabi ba inspiration, sinusulat sila na hindi nila alam. Halimbawa ikaw, ito, nag-style to. Susulat mo sa salita ng Panginoon. Susulat ba siya na parang ano, alam mo yung parang exorcist ka na, no? Sulat ka na sulat. Ganun ba yan? Ganun ba yung inspiration? Paano? Ha? Guided ng Holy Spirit. Pag sinabing guided, hinahatak. Ginagalaw yung kamay mo. Ganun ba yan? Pag guided by the Holy Spirit, ginahawakan ba ng Holy Spirit yung kamay mo, tapos ginagalaw yung kamay mo. Pero hindi ka nag-iisip. Ganun ba yan? Di pa marami nagtatalo. Kasi sabi nila, parang robot daw pala yung mga sumulat ng Bible. Pero no. Pansinin niyo sa bawat panulat nila, yung karakter ng sumulat nandun sa kanilang panulat. Kasi ako, sumusulat pa ako sa dyaryo, meron tayong natural biases. Although gusto mo maging neutral, tama? Gusto mo maging neutral yung balita mo, na wala kang kakampihan. Pero meron tinatawag na natural biases. Diba? Na kapag ako, against ako sa sinusulat ko, napakahirap para sa akin na sumulat ng mga bagay na maganda tungkol sa kanya. Tama? At sa ayaw mo sa gusto, lalabas doon yung karakter mo, yung pagkakaayaw mo sa kanya. Napansin mo ba kung paano sumulat si Paul, si Matthew, si Timothy, di ba? Si Mark, si John. Pansin mo kung paano sila sumulat na andun yung kanilang mga character. Ano ibig sabihin? Yung sinabi ng ato that guided by the Holy Spirit, they were moved
to write using their intellectual capacity. Hindi yung sinaray yung mga utak nila na para silang dinidiktahan sa susulat nila. Ang ginawa ng Panginoon, ipina-experience sa kanila yung mga bagay para maisulat nila ng pulido at tugma sa tao. So yung sinasabing inspiration, they were moved, they were guided, they were inspired. Diba? Para ba malimbawa, may nakilala isang babae, naging inspiration mo, it doesn't mean na yung babae na sinasabi sa'yo kung ano yung susulat mo. Dahil na-inspired ka sa kanya, makikita mo yung mga bagay na hindi makikita ng iba. Diba? Kaya na yung sinusulat. So that is what inspiration means. It doesn't mean na sinat down ng Panginoon yung utak ng mga taong sumulat. Ang ibig sabihin ng Lord, in-inspired ng Panginoon yung kanilang intellectual capacity para sumulat nila ng tama at maganda sa kanila ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Habang sumusulat sila, nakikilala nila ang kanilang Panginoon. Okay? Parang tayo din ngayon. Pag nagbasa ka ng Bible, mas nakikilala mo ang iyong Panginoon. Kasi yung mga sinulat noon, isinusulat nila yung kanilang experiences tungkol sa kanilang Panginoon. Sino mahilig dito nang nauso yung ano yung mga book na maliliit? Alam nyo? Pocket book, di ba? Yung sinulat nun, katang-isip lang yun. Pero pag sinulat, pag binabasa mo, di ba? Makakot ka dun sa kwento. Umiiyak ka pa nga minsan. Di ba? Tumatawa ka mag-isa. Habang nababasa ka lang naman. Why? Because the emotion is transferred doon sa panulat. Ako pag sinulat ako ng balita, kaya kong balitin yung tao. Kaya kong i-guide yung tao na magalit na sa isang tao sa pamamagitan lang ng panulat. Kaya mga matatalino, di ba? Sabi ni Sir Rizal, there is power in the pen. May kapangyarihan ng panulat. Okay. Ano pa? Proverbs 30. Sige nga, Proverbs 30, 5-6. Yeah. Every word of God is good. It is the faith of the dead that put their trust in you. Verse 6. Happy not unto his words, lest you put your faith and know you are alive. Ayan. Sa Proverbs 30, verse 5-6, ang sabi doon, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Meaning to say ganito, totoo sabi ng Bible, paano mo paniniwalaan siya kung hindi mo siya nabasa o narinig? Diba? Paano mo malalaman na may Diyos kung hindi mo nabasa o narinig? At ang sabi ko, He is a shield. Tagapagtanggol, kalasag mo siya. Why? Kasi pag may dumarating sa iyo mga bagay na hindi makadiyos, nakikita mo na identify mo agad. Why? Because of the Word of God. Meron lumapit sa iyo, nagpakilala, pastor. At gagamitin sa ito. Romans 12:1 and 2, ano sabi doon? I beseech you therefore, brethren, tama ba yan? That you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. At sasabihin sa'yo na lumapit sa'yo, ako ang anak ng Diyos. Ihambog mo ang iyong sarili sa akin. At para maging katanggap-tanggap ang buhay mo sa Diyos. Eh, hindi kang bala sa Bible. Ang gagawin mo, ang sasabihin mo, mapapahama ka. Mapapahama ka. Nangyari na yan at nangyayari ka. Tama? May mga pastor at may mga mangangaral na nagpapakilala mga ngaral ng Panginoon, pero ginagamit ang salita ng Diyos. Diba? Sa maling paraan. Kaya kailangan malutunan natin at malaman natin ang salita ng Diyos. Kaya pastor, malalapit sa iyo. Tandaan niyo, tao din ang pastor. Meron akong dinisiplina isa, pinatanggal ko sa pagkapastor at sa lahat ng association ng mga Baptist Church. Why? Kasi na-discover ko na ginagamit niya ang anak niya. Ang sabi ko doon sa pastor, nagsabi ka sa akin ng totoo kung di babaliktad ka sa pinatatayuan mo. Pasensya na, mag-hostile ako dati. Yun ako dati. Kahit pastor na ako, mananapak ako pag ganyan. Sabi ko doon sa bata, bakit sumusunod ka? Sabi ng bata, kasi po sabi po, pastor ng Bible, di ba? Obey your parents. Sabi ko, anak, tuloy
mo, anong sinasabi sa Bible? Obey your parents in the Lord. Nakadis na ba yan? Kaya kailangan tayo maging matalino. Hindi ko rin ginagamit ang salita ng Diyos paniniwalaan mo. Kailangan mong basahin at aralin. At huwag kayong masanay doon sa mga tao na pinuputol lang ng salita ng Panginoon para lang masolve yung kanilang gusto. No! It will be assured. Sabi ko ng Panginoon yan. Para sa mga gusto ng mabuso, tandaan nyo, the devil is like a roaring lion. Hinahanap lang yan. Kung si Eva nga na perfectong ginawa ng Diyos, naloko ng demonyo, yung mga tao pa ngayon. That is why kailangan natin ang salita ng Diyos. Ano ba? Ang sabi dito, sige, sunod na tayo. Ang sabi dito, the Bible is preserved to every generation. Kung papapuin nyo na lang yung mga hindi natin kukunin lahat kasi mapapahaba tayo. Hanggang 20 pa po. Sabi naman, the Word of God or the Bible is preserved to every generation. Yung sinasabi nila, kapag mas sinasabi ng mga Muslim, na ano daw, corrupted daw ang salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ang Bible. Kaya sila pumunta sa Islam. Now, ganito ang question pa sa kanila. Ilang taon matapos ang New Testament bago lumabas ang Quran? 500 years. Totoo na yung mga disciples. Tapos sasabihin mo sa akin, mas authentic yung sa'yo? Mas inspired yung sa'yo kasi sa mga sinulat ng mga disipulo kasama ni Kristo? Tama? Ano pa? Ang sabi nila, corrupted daw, kaya hindi na daw yan sinusunod. Ang sabi ng, alam na sabi ng Quran, consult the people of the world. Nasa Quran mismo. Kung gusto mong matuto na malaman ang katotohanan, ano sabi doon? Consult the people of the world. Sino tinatawag na people of the world? Alam mo ba kung ang tawag sa mga Kristiyano noong una, ng panahon una? The people of the world. Kaya tayo yung mga tagapagingit ng Word of God because we are the people of the world. We live by the Word of God. Our bodies ay nakasandal sa Word of God. Ang sabi ng Quran nila, konsultahin nila tayo tungkol sa pananampalataya. Pero ang ginagawa nila na inaaway nila tayo. You see? So, ano ibig sabihin? The Bible, sabi na, tingnan natin, Psalms 12:67, sino nakamita? Sige. Diba? The word of the Lord are pure words. Una, pinatunayan ng Panginoon, pure word ito. Alam mo ba kung paano malalaman kung isang bagay ay totoo? Kahit yung mga kwento. Alam mo kung paano malalaman kung isang kwento totoo o kasinungalingan? Meron tinatawag na test of time. Ang mga kasinungalingan na kwento-kwento lang, in the test of time, nagbabago yan at nawawala. Pero ang isang bagay na totoo, hindi mawawala sa panahon. Bakit? Kasi totoo. And it's true to every generation. Diba? Pag hindi totoo, mawawala. Diba? Parang love lang yan. Diba yung lalaki, magandahan, I love you. Diba? Tapos after some time, nakalimutan niya. Why? Because it's not true. Pero yun naman totoo magmahal na pansin nyo hanggang kamatayan. Kahit paghiwalay ng lugar ng panahon, kahit yung distance, sabi nga nila, yung LDR daw, long distance relationship, doesn't work. Totoo ba? No. Kaya na maraming mga ama at ina na nasa ibang bansa na hiniwalay. Pagbalik nila, may pamilya pa rin sila. Why? Because it's true. Yan ang test of time. Sa panahon natin ngayon, sa mga times of time and distance. Hindi na kayo nakikita, hindi na kayo. Ganun din ang Word of God. Ang sabi nito, pinipreserve siya, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from the generations forever. Sinulat ito sa panahon ni Psalms, ni David. Mga awit ni David ito. Yung awit ni David are 5 years.
So, ano ibig sabihin? From David to Jesus Christ is more or less 400 years. And from Jesus Christ to us is more than 2,000 years. Yan ang tanong. Ang Word of God ba kasama pa natin hanggang ngayon? Yes. Why? Because God is able to preserve His Word. Kung hindi tayo i-preserve ng Panginoon yung salita niya, paano i-preserve tayo? Diba? Ibig sabihin yung salita niya mismo, hindi na kayang panindigan. Tapos ngayon tayo, sasabihin niya, ililigtas na tayo, hindi pa tayo ng langit. Paano magpagtitiwalaan ng salita niya? Kasi masinabi niya na He will preserve His Word, ginawa niya at nakarating sa atin hanggang ngayon. And you know what? Gusto nilang padalaan na mali yung ating Bible. Anong ginawa ng Panginoon? Sa Dead Sea, ano nakita nila? Dead Sea? Scroll. Nung binuksan nila, ano nakita nilang book? Book of Isaiah. At kinumpare nila word for word. At nakita nila na ano? You see? God is able to preserve His Word and to prove na to preserve the Word. You see? Now, ano pa? So, Matthew 24:35, talon tayo. Matthew 24:35, sa New Testament. Yung iba, nakipagda mo kayo. Magbukas kayo ng Bible nyo. Sunday school ito, hindi ka pa preaching. Hindi ko pa kayo pinagagalitan. Sige, Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Okay? Heaven and earth will pass away, but my word, what? Shall never pass away. Ano ibig sabihin? Kung susunod na anak ko wala ng Bible, nagsinungaling ang Panginoon. Pero kung patay na rin, may Bible pa rin. At yung mga anak ko mamamatay na rin, may Bible pa rin. At yung mga susunod sa kanila, may Bible pa rin. God is true to His Word. At ang sabi, kailan isasara ang libro? Pagdating ng ating Panginoon Hesus Kristo. The second time. Pero mawawala na ba ang salita ng Panginoon? Talagay nyo? Bakit? Ito sisirain ng mundo, diba? Susunugin ng Panginoon ng mundo. Pwede sunod na rin ang word niya. Wala na. Ang sabi ng Bible, the word is preserved in heaven. Kaya hindi mawawala siya. Patay na tayo, nandun na tayo sa kabilang buhay, may word of God ka rin doon. Diba? Okay, ano pa susunod? If the Bible is given by inspiration, if the Bible is preserved to every generation, ano sabi? Alam mo yung nangarap ng mga debates ngayon, mga nag-debate, yung original signature o yung tinatawag nilang original manuscript. Ang tanong, kung makita mo ba yung original manuscript, mapabasa mo kaya? Can you read Hebrew? Tandaan nyo, kung yung Hebrew to, ito yung ancient Hebrew. Na mismo yung mga Israelita ngayon, hindi nila kayang basahin. Kaya nga yung pangalan ng Diyos, hindi nila mabigkas eh. Kasi bakit? Yung old Hebrew, hindi nila kayang basahin. You see? So ano ginawa? Ang Panginoon natin hindi bobo. So ano ginawa ng Panginoon? Ginamit ng Panginoon yung mga languages. Diba? Sa Tower of Babel, sino ba naghiwalay ng mga tao sa mga languages? It's God. Kasi mali yung kanilang direksyon na pinatutunguhan. Hindi nila kinukonfide, hindi nila kinukonsult ang Bible. Ayun sila. Sinusunod nila ng tradition. Gusto nila makadating sa langit. Ang ginawa ng Panginoon, pinag-iba-iba ng lengguwahe. So, ano ibig sabihin? God can use every language. Kasi naman Bible na yun. Diba? Halos lahat ng salita, pati mga katugod ng salita, may Bible na. Oh. Even yung ayaw ng Bible, Arabic, mayroong Arabic Bible. Yung China, ayaw ng Bible, may China Bible. Pansinin nyo itong new generation, mag-ingat kayo sa mga Bible na inahawakan nyo. As much as possible, go back to the, yung pinakang ancient, yung pinakang-luma. Bakit? Kasi may mga gumagawa ngayon ng Bible na pinapalitan nila yung mga details. Katulad sa China ngayon, gumagawa sila ngayon, yung AI, gumagawa sila ngayon ng panibagong Bible. Which is, nag-a-adhere dun sa kanilang communist government. So tayo mga Kristiyano, kailangan nating manindigan.
at i-preserve natin, at aralin natin, at yakapin natin the original Word of God. Kasi may lalabas na mga peke. Tandaan nyo ha, bakit nalulugi ang Samsung? Bakit nalulugi ang iPhone? Ha? Kasi kinukopya. At sasabihin sa'yo, papangako sa'yo, parang hindi yung original, mas mura lang. Pero in reality, pag tinignan mo kung ano yung kayang gawin ng dalawa, maiiwan itong peke. Kasi may mga kayang gawin itong original, hindi kayang gawin ng peke. Bakit? Meron trade secrets eh. Di ba may mga sekreto yung mga gadgets na hindi ina-announce. Sasabihin nila yung processor niyan, sasabihin nila yung memory capacity niyan, sasabihin nila yung hertz niyan, kung ilang 120 ba refresh rate, 60 refresh rate. Pag ginagawa mo, mas mabilis pa sa kamay ko ah. Di ba? Nasa taas ng kamay ko, nasa baba pa siya. Di ba? Alam niyo, nabababa yung kamay ko. Maaaring ganon. Pero may mga bagay na sekreto ito na hindi sinasabi dito. Halimbawa, yung life ng battery. Paano niya kinokontrol? O, di ba? Halimbawa, nawala ito. Kaya ko ba siyang hanapin? O. So, yun yung mga ganon. Ganon din ang Bible. Ang ginagawa ng demonyo ngayon, tandaan nyo, ang demonyo, noong panahon ni Eve, wala namang binago ang demonyo sa salita ng Diyos eh. Di ba sinabi niya kay Eve? Walang binago ang demonyo. Sinabi niya lang kung anong sinabi ng Diyos. Pero, yung demeanor at saka yung way kung paano niya sinabi. Di ba? Parang ganito rin yan, magkausap tayo. Kung halimbawa ako, medyo may, ano ba yung matatapang, yung Bisaya, waray. Halimbawa, waray ako. Nakikiusap ako sa iyo. Di ba? Paano makiusap ako waray? Ako nakikiusap ako sa iyo, ha? Gawin mo to, ha? Pero mga taga-Bacolod, paano? Di ba? Papatayin kita pag hindi ka tumigil. Di ba? Yung way of how you deliver the word, doon nagkakaiba. Kasi doon nagkakaroon ng ibang pang-unawa. Di ba? Ganon din ang ginawa ng demonyo. Nung sinabi ng Panginoon ito with authority, ginawa ng demonyo naman, hinay. O totoo ba na sinabi ng Panginoon yan? Talaga ba? Hindi mo ba alam na pag ginawa mo yan, magiging parang mga Diyos kayo? You see? It is how it is delivered. Kaya yung mga Bible natin, mahalaga na we go back to the ancient. Pag sinabi nila sa inyo, ang hirap kasi maunawaan yan eh. Sino ba ang maunawa ng salita ng Diyos? The Holy Spirit. Tandaan niyo, siya yung kasama ng mga disciples ng sinulat yan. Siya yung kasama ng mga Old Testament writers yung sinulat yan. Tapos ngayon, uunawain mo sa sarili mong pangunawa? No! You pray for the guidance of the Holy Spirit. Now, ano pa? So, yung ating Bible is thousands of years ago and still is true hanggang sa panahon ngayon. Tama? Kahit yung Proverbs, pag tingnan nyo, yung mga kasabihan, pag ginamit mo ngayon, totoo po ba sa mga tao? Oh. Ano sabi ng Proverbs? Ang mga babaeng matatabil ang dila o mabibilis ang dila kaysa isip na mangyayari. Kapahamakan. Totoo ba? Talagay nyo. Oh. I-translate natin sa mga bagong salita, ang mga marites ay matapahamak. Totoo ba? Totoo. So, ang Bible ba totoo? Totoo. Thousands of years ago na sinulat yan, pero totoo pa rin yan hanggang ngayon. Oh. Okay, ano pa? Sabi dito, the Word of God are perfectly preserved in the King James Bible. Ito ha, ako aaminin ko sa inyo. Ako, King James onlyist ako. Why? Kasi ito ang panindigan ko at panununtunan ko. Magbigay ka sa akin ng isang Biblia na isinulat sa dugo, iiwanan ko ang King James. Bakit? Kasi nung panahon ay tinatranslate ang King James into English, yung mga translator ng King James was executed. Pinatay sila. Sinunog sila. Ito pa, ang kasama ng mga martyrs, ng mga early Christians, yakap-yakap nila nung panahon na sila i-execute at pinapatay ay si King James. Now, lumabas sa mga NIV. Diba? New American Standard. Sige, okay. Pinababaw niya yung mga salita. Pero ako, magbigay ka sa akin ng isang Biblia. Ito lang ang sa akin. Magbigay ka sa akin ng isang Biblia na merong klase ng patotoo ng King James Bible, lilipat ako dyan. Magbigay ka sa akin ng isang Biblia na isinulat sa dugo, susunod ako dyan.
At ito pa, ang translator kasi ng King James. Ang King James po ay hindi translation. Let me remind you. And let me tell you this. Ang King James po ay hindi translation. It is a transliteration. Napansin niyo yung English ng King James, parang barok. Kasi tinransfer siya word per word. Salita sa salita, itinatransfer siya. Kaya pag tinignan niyo yung Hebrew, yung Greek, at saka yung Aramaic, at pinantay niyo sa King James, pareho siya ng sinasabi, pareho ng placement, pareho ng bilang ng salita. Yan ang pagkakaiba. Ang iba translation, ang iba itong King James ay transliteration. And for you to get a patent, para magkaroon ka ng patent, ano ba gusto mo kopyahin ng Bible? 10% ng laman ng bagong Bible na gagawin mo dapat iba doon sa kinopyahan mo. Para magkaroon ka ng patent. Diba? Si Thompson, si Scofield, sila, di ba? Yung mga Bibles nila. Kaya sila nagkaroon ng patent. Hindi mo pwedeng gamitin na ng bawa. Magandang balita Biblia. Gagawa ka ng bagong nakalagay. Magandang balita Biblia. Hindi pwede. Kasi nakapatent na yon. So, ano gagawin mo? Gagawa ko ng magandang balita Biblia 2. So, kailangan 10% doon sa susulat ko ay wala doon sa original. So, yun ang pagkakaiba. Kaya habang nagkakaroon ng bagong translation, parang katulad nyo yun, di ba? Yung King James, tapos may New King James Version. Yung New King James Version ay binagong salita lang, binagong pangalan ng NIV. Di ba? Yung non-inspired version. Ay, hindi pala. NIV, New International Version. Pero tawag ko kasi doon non-inspired version. Okay, ano pa? King James comes from the right ancient manuscript. Totoo. Kasi yung ancient, di ba, yung Dead Sea Scroll, yung binuksan nila yung Book of Isaiah, at kinumpirm nila sa King James Version, eksakto. Word per word, yung laman ng Isaiah na galing doon sa banga, at saka yung Isaiah na nakasulat sa King James natin, pareho. So, yun yung ancient proof na yung talagang mga Bibles natin is transliteration or pagsasali ng eksakto doon sa mga naunang panulat. Okay. Ang sabi nito, from Antioch, where believers were first called Christians. Sa Acts 11:26, doon unang tinawag yung mga followers of the Lord Jesus Christ, Christians. Diba? Christians, because they are the people of the book. Doon sila unang tinawag, Acts 11:26. Tingnan nyo na lang. Okay, ano pa? The Bible, the King James Version, is the Bible, is the reformation of every major revival in modern church history. Ito yung ayaw ng Roman Catholic. Alam niyo ba yung sinasabi ng Roman Catholic, kanila daw ang Bible, at inagaw lang natin sa kanila? Naniniwala ba kayo doon? Palagay niyo? Hindi kanila yan. Na-compiled lang yan. Pero existent na yan even before the Catholic Church. Tandaan nyo kailan lang naitayo ang Catholic Church. They were empires before, na panahon ni Constantine. Kingdom sila, hindi sila church. And the Old Testament is already existing. Di ba ginagamit na ng Israel, yung Torah? Ginagamit na. Pagdating ng mga disciples, hindi ba pinersecute pa sila ng Rome during that time? So, hindi sa kanila ang Bible. Ang nangyari lang, na panahon ni Constantine, ang sabi ni Constantine, nung managinip siya sa ibabaw sa veranda ng panahon niya, nakikita niya nagkakaroon ng problema. Kasi ang tingin nila sa mga Kristiyano during that time, mga subversibo, mga rebelde. Ang sabi nila, ako dumadami ng tagasunod ng Kristo na yan. Ano sabi ni Constantine? Nung nakatulog siya, kaya iisip na paano niya pamamahalaan ngayon ng isang bayan na divided na. Kasi may mga Kristiyano na, tapos mayroong mga, di ba? Anong ginawa niya? Saka iisip niya, nakatulog siya sa veranda. Tapos na naginip siya daw, may isang krus na pula. At ang sabi daw ng krus, nakarinig siya na salita, by this, you shall conquer the world. Kaya nung gumising si Constantine, pinatawag niya yung kanyang mga generals. Anong sabi niya? Humayo kayo sa lahat ng bayan. Hanapin niyo yung mga pastor, pero huwag niyo silang papatayin. Imbitahan niyo sila. Sabihin niyo sa kanila ganito, ibigay mo sa amin kung anong meron kayo, at ibibigay namin sa inyo kung ano man ang gusto nyo, ang hilingin nyo. Kaya maraming pastor pumunta doon sa castle. Tinuro nila ang Kristyanismo. Anong ginawa ni Constantine? Ang problema ito. Kung ituturo ko ang Kristyanismo, papatayin ko ang paganismo. Di ba yung kanilang pananampalatayang dating pananampalataya? Ang ginawa ni Constantine, nakita ni Constantine, matalino ito si Constantine eh. Nakita ni Constantine yung mga elemento na hindi nakikita ng pangkaraniwan.
may disciples, may Mary, di ba? May Paul. Kung mga nakita niya, sa kanila meron ano, di ba? May Venus, di ba? Yung Aphrodite, di ba? Mga gods nila. Ano ginawa ni Constantine? Minerge niya ngayon. Yun yung tradition. Na-maintain niya yung gods nila, pero may sama niya na associate ng Kristyanismo. At during the time ng nag-transition, na yung kingdom o yung tinatawag nila na Roman Kingdom, naging Catholic Church. So ngayon, ano nangyari? Napansin niyo ba? Ang Pilipinas, paano sinakop ng mga Spanish ang Pilipinas? Spaniards? Ha? Christianism! Di ba sa kanta ni Yoyoy Villame ba yun? Di ba? In March 16, 21, when Magellan, di ba? Ganun tayo na. Which is totoo yung story na yun. At alam mo ba na hanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin tayo ng coloniality? Why? Because the Roman Catholic Church still exists. Pero pinalaya tayo ng katotohanan, why? Because dumating sa atin ang Bible in its purity. Nung panahon ng mga Kastila, hindi pinahahawak ng Bible ang mga Indio. Sino mga Indio? Ang mga Pilipino. Kaya nung panahon ng mga Kastila, di ba yung mga kwento nila Maria Clara, nila Father Damaso, di ba napansin nyo? Yung mga taong nag-a-adhere sa truth, ini-execute. Sino nakakilala doon sa tatlong pare? Sino? Yung tatlong pare, yung in-execute. Oo nga, kilala niyo yung pinaghalo-halo Sino? Gomez, Burgos, Zamora. Bakit sila in-execute? Diba? When they start to stand up for the truth, they were executed. Bakit? Kapag daw against ka sa pare, you are against God. If you're against the church, you are against God. Ganun sila nagpano, kaya ang dami lang napapapatay. Pero napansin niyo ba yung utak ng tao? Liquid ka ng Diyos, nagpapapatay ka. Amen! Diba? Ilang years tayo nasa ilalim ng coloniality at sumusunod tayo sa ganun. Diba? Buti pa yung nag-aaral ng history, yung mga baguhan dito, mga estudyante, wala na ba history? Ganun ba? Hindi, pero maraming kabataan hindi alam ang history. Yung Gumbursa, hindi niya kilala Diba? Si Rizal nga, tanongin mo sila kung sino si Rizal, tsaka si Bonifacio, hindi nila kilala Okay, ano pa? Ayun, meron ako kampi sa history. Ang sabi dito, the distribution of the King James exceed 1 billion copies and being translated. Hanggang sa panahon ngayon, bestseller ang Bible. Bakit? Sabi niya, Pastor, commercialize na pala ang Bible. Pinagkakapirahan. No. It is God's will. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang Word of God ay makakarating hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo. And if it is not the process, so let it be. Will ng Lord yan para makarating sa kadulo ng mundo. Bakit? Kasi doon mapapakita ang judgment ng Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi ka parurusahan mapunta sa impyerno kung hindi mo alam ang dahilan. Diba? Pansinin nyo ito, nangangaral ang Panginoon sa Kristo. Diba? 5,000 kung nangangaralan ng Panginoon sa Kristo. Ito yung mga buto na ganito, ganyan. Pero nung pag-alis ng 5,000, naiwan ang 12 disciples sa Panginoon. Ano sabi ng mga disciples? Panginoon, bakit magsasalita ka in parables? Ba't hindi ka lang diretsuhin sila? Ano ba yung buto? Ano ba yung ganito ganyan? Ano sabi ng Panginoon? Ang buto ay ang salita ng Diyos. Ang mga lupa, klase ng lupa, ay ang klase ng mga puso ng tao. Ipinaliwanag ng Panginoon yung details sa mga disciples, pero not in the 5,000. Why? Kasi yung significance ng Word of God, the effectivity ng Word of God is only for the children of God. Kasi bakit? Yung sermon mo, walang pakialam ng kapitbahay mo. Di ba yung pinagagalitan mo, dinidisiplina mo ang anak mo, walang pakialam ng anak ng kapitbahay mo, tutuksuhin pa yung anak mo. Pero kung anak mo yun, palo yun, pasok ka dito, makinig ka. Ganon din ang salita ng Panginoon. The effectivity and power of the Word are for those designed to accept the Word, yung mga Kristiyano. Kaya kapag ang salita ng Diyos hindi tumitimo sa iyo, hindi mo naririnig, there's something wrong with your Christianity. Baka hindi ka pa Kristiyano. Na ano pa?
Bilisan na lang natin, ang haba nito eh. The Bible is pure and absolutely reliable. Napag-aralan na natin. Never altered. Sinabi ko na sa inyo kanina yan, di ba? Ang Bible is transliterated to another language but never been. Di ba? Hindi siya na-corrupt. Nilipat siya sa ibang salita in English version, pero pag tinignan mo yung Hebrew, Greek, at saka yung Aramaic, it is still the same. Pinatunayan niya ng Dead Sea Scroll. Ikinumpare nila, it is 100% accurate. Okay, ano pa? The Bible is the greatest book ever written. Alam natin. Bakit? Dahil walang kasing accurate at walang kasing haba ng buhay kundi ang Bible. Tandaan nyo, lahat ng manuscript, kahit yung mga sinulat ng mga magagaling na mga nila, Shakespeare at nila, nawawala na sila. Sino pa sa panahon ngayon ng mga estudyante ang alam sulat ni Shakespeare? Di ba? Di ba? Di ba? Ang nakakaalam na lang yung mga medyo not so young. Pero yung mga young generation, not so, di ba? Not so young but not so old, nasa middle. Pero yung mga kabataan ngayon, tanungin mo sila about petaplay, about plays. Wala. Pero tanungin mo sila about the trees. Tanungin mo sila about, ano ba yung mga ngayon? Tetris, old Disney na yun, no? Okay. Pag yung mga computer games, sinanong nyo sa kanila, alam nila. Pero yung mga written scripts during the time, hindi na nila alam. Yung mga play, alam pa ba nila kung anong tinatawag na play? Alam pa ba nila ang difference ng sine, ng TV, at saka ng play? Ng theatricals? Hindi nila alam. Why? Because they never experienced it. Now, the Bible is active in salvation. Ito, tandaan nyo. Although salvation is by grace, hindi natin pwedeng tanggalin yung action o yung active participation ng Word of God. Kasi kung hindi mo marinig ang salita ng Diyos, walang i-work out ang Holy Spirit. Kailangan mo marinig, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and then the Holy Spirit will move. Minamahal ka ng Panginoon. Ito yung sacrifice ng Panginoon sa iyo. Tama? Pero kung hindi mo marinig yung John 3:16 at ginagalaw ng Holy Spirit, di ba? Mahal ka ng Diyos. Anong reference mo? There is no reference for the love of God. So, ano ibig sabihin? Hindi pwedeng alisin yung active participation ng Word of God sa salvation. Kailangan mo muna marinig ang salita, mag-work ang Holy Spirit, at magkakaroon ng faith, at magkakaroon ng salvation. Hindi pwede, piling ko lang. Hindi pwede. It must be confirmed in the Word of God. Every promise of God is in His Word. Doon mo makikita, ay, may heaven pala. Sino may sabi? Di ba? Paano mo malalaman anything about heaven? Alam mo, sa totoo lang, di ba, ilang beses ko na sinubukan dito, mas maraming alam ng mga tao tungkol sa impyerno kaysa langit. Di ba? Ang tanong mo, taga-impyerno ba kayo? Bahala kayo, makasama niyo doon si Digong at si Sarah. Si Sarah daw ang presidente doon, sabi niya. Diba? Okay, ano pa? Ito, the Word of God of the Bible is the agency of the new birth. Pag sinabi ng agency, ano ba ibig sabihin nun? Marami dito kasi lalampasan na lang yung salita na yan di ba? Agency, ano ba agency? The Word of God is the agency of the new birth. May kinalaman daw ito sa bagong kapanganakan. Pag sinabi ng agency, ano to, ibig sabihin? Parang may nakikita akong gumagawa, pero meron nakastay lang, ano? Sige nga. Sige, gumamit ka ng Google. Departamento, parubawi mo pa. Kasi, kailangan maintindihan natin yan. Ano? Pasensya? Sensya? Ano? Isabi ng agency. Kasi kapag nagpe-pray ako, di ba? To the Father I pray, by the name of the Lord Jesus Christ, your Son, the Messiah, through the agency of the Holy Spirit. Amen. So, ano yung ibig sabihin ng agency? Ha? Sige nga, ano?
guidance daw po. Every guidance. Hindi ko maintindihan. Guidance. Guidance. Nandun na siya. Tama yun. Pababawin pa natin. Pag sinabing agency is the guidance, so ibig sabihin ba nito, it is the guidance of the new birth? Pag sinabing agency, ano ginagawa ng mga agency? Di ba alam na kasi natin agency, yung mga manpower agency. Ano ginagawa ng agency? Tumutulong. Sila yung nagtutulak sa iyo para mapunta ka doon sa isang trabaho. Di ba? Marunong ka sa cleaning, dito ka sa cleaning. Ano ba ang kailangan mo? Magagana ka sa computer, o kaya dito ka, computer analyst. Yung agency ang nagtutulak sa iyo doon sa mga bagay, sa mga lugar na dapat mong puntahan. So dito, nung sinabing agency, it is the force of the new birth. Yung word of God ang nagiging tagapagtulak o tumutulong sa iyo para ikaw ay maka-experience ng new birth. So pag sinabing agency, hindi ito yung mga manpower agency na mag-a-apply ka. Ito yung pwersa na tumutulong sa iyo para ikaw ay mapunta doon sa kalalagayan ng bagong kapanganakan. Okay, so James, tingnan nyo na lang ha, 1 Peter 1:23, tsaka James 1:18 to 21. Okay, ano pa? It is the source of true faith. Tama yung kanina, nagtanungan tayo, yung mga absent pa dito kanina, hindi nyo narinig. Ano ba ang ginagawa ng salita ng Diyos? It teaches us the right doctrine and teaching. Para alam natin. Ano ibig sabihin? It is the source of true faith. Tandaan nyo, kapag ang basis o yung pinagsimulan ng pananampalataya mo ay mali, ang pananampalataya mo ay mali. So, kailangan mo ng tama at tunay na salita ng Diyos upang magkaroon ka ng tunay at tamang pananampalataya. Okay? So, gano'n ka-essential ang salita ng Diyos. Kaya hindi pwede na Kristiyano ka tapos hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Bilisan na natin. Romans 10:17. Basahin niyo na lang, ha? Okay. It is the vehicle of the gospel. Although marami naka-witness ng panahon ng Panginoon sa Kristo of how the gospel was done, pero ang salita ng Diyos ang nagpapakita sa atin ngayon at nagpaliwanag. Tama? Bakit alam natin na si Kristo natako sa krus? Bakit alam natin na ikatlong araw na buhay si Kristo? Bakit alam natin na si Kristo galing sa langit bumaba sa lupa ng katawang tao at pinanganak sa sabsaban? Because of the word of God. So we have the full knowledge of the gospel because of the word of God. Ganun siya kahalaga. Ang sagot na kanina dito, diba? Sabi nila, para makilala natin ang ating Panginoon. Now, kung ikaw ay ligtas at ililigtas at papasok sa langit, dapat kilala mo kung sino may-ari ng langit. Kung ikiniklaim mo na mayroon kang bahay sa langit, dapat alam mo kung sino nagbigay sa inyong bahay sa langit. Very ungrateful ka naman, di ba? Papasok ka sa isang bahay, hindi naman natin kilala kung sino nagbigay sa iyo. Di ba? Kung kumapang ka naman, malibigay sa iyo, may nakita mo yung post mo, malibigay sa iyo ng bahay at lupa. Hindi mo kang kilalanin kung sino nagbigay sa iyo. Ito naman niya mo, siyempre, why? Because you're feeling grateful, di ba? Gusto ko siya makilala, anong klaseng tao ba siya? Ba't binigay niya sa akin? Baka galing sa sugal to. Di ba? Baka nakasangla to. At pagpasok ko dito, para karating kang sa loob. Di ba? Kailangan alam mo kung sino yung nagbibigay. So dito, 1 Corinthians 15, 3 and 4, basahin na lang ha, is the vehicle of the gospel. Ito yung sinasakyan ng mga information about the gospel. Kaya masabi rin ni Apostle Paul, kung meron magtuturo sa inyo ng other gospel, other than kung ano tinuro na, tandaan nyo, there's nothing new under the sun. Lahat ka na ituro na. Kung may magtuturo sa inyo ng iba sa tinuturo ng Biblia, isumpahin nyo sila pag sila paniwalaan. In example ko kanina, Romans 12, 1 and 2. Gusto nyo maging karapat-dapat sa Panginoon, sabi ng Panginoon, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ibigay mo sa akin ang katawan mo para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Tama ba? Oo, naman ito laro. Tama ba? Hindi. Why? Ibigay mo sa Panginoon, hindi sa akin. Although ako yung nag-quote ng verse, di ba? Ang nakita ko, ganda itong babaeng ko. Ibigay mo sa akin ang mga katawan bilang banal na handog. Oh, sabi mo, suntukin kita dyan eh. Di ba? Hindi ko sa iyo ibibigay. Sa akin, Panginoon, tandaan nito the Bible teaches purity and holiness, and there is nothing holy sa pagiging incest. Right?
Tandaan mo yan. Kapag labag sa kabanalan yung pinagagawa mo kahit pastor pa yan, sampalin mo at kabuuan. Agree? Tapos sasabihin pa sa mo, ito naman sa magiging. Hindi pastor, pagkamali talaga. Why? Kasi dahil nandun yung indignation eh. This is the word of God. This is holy. Tapos gagamitin mo sa sarili ng pagsuoanan. No. Okay, ano pa? The Bible provides the believer with nourishment. Hindi ako naniniwala na mayroong Kristiyano magiging matibay na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ako maniniwala na may magiging matibay na Kristiyano na laging absent sa Sunday o sa prayer meeting. Hindi ako naniniwala. Sabi mo, matandang Kristiyano ka na, oo, matanda ka. Pero hindi matibay ang pagiging Kristiyano mo. Ano pa? Basahin nyo na lang yung mga verses, ha? Ayun. Kung mabilis kayo, the open likened to food. Okay, ito. The Bible is open likened to food and job. Okay, the Bible provides every believer with a well-balanced spiritual diet. Okay, may mapag-aaralan tayo dito. The Bible provides nourishment like water. Alam niyo ba na in the absence of water, ang tao pwedeng mabuhay hanggang 3 days. Walang pagkain, tubig lang, 3 days, tayong mabuhay. Pero without water, kahit may pagkain ka, hindi ka tatagal ng 3 araw. Isang araw lang na mag-tight suka ka, anong gagawin sa'yo ng hospital? Di ba, dextrose ka? Tapos ipupush nila, i-hydrate ka. Bakit? Kasi pwedeng magsara o kumipot yung mga ugat mo sa katawan. Kapag na-dehydrate ka. Di ba? Tapos yung skin mo, nawawala yung glow. Kaya pag tinig ng isang tao, alam mo kung hindi yung uminom ng tubig. Eh. Bakit? Nawawala yung glow. Parang matte finish. Okay, ano pa? So, Isaiah 55, 10-11, and Ephesians 5:26. Madali ko na lang, ha? Sa mag-11 na. Okay. The word of God is like a bread. Pag sinabing bread, it is not literal na bread lang. Pag sinabing bread, ito yung pang-araw-araw na kinakailangan ng katawan natin to sustain energy. Tandaan nyo, lahat ng kinakain nyo, tandaan nyo ito ha, lahat ng kinakain natin, ginagawa ng katawan natin na maging asukal. Why? Kasi yung asukal, yun yung nagpo-produce ng energy. Kapag kumain ka ng kanin, kumain ka ng tinapay, kumain ka yung mga matitigas na bagay, kapag kinain mo yung mga solid food, yung katawan mo, it turns it into sugar and then it turns it into energy. Kaya nga marami ngayon ang may diabetes. Nasosobra sa sugar. Pero tandaan nyo, lahat ng pinrovide ng nature para i-consume ang katawan natin, kaya i-consume ang katawan. Ang nakakasama ay yung mga gawa ng tao. Yung mga sugar natin ngayon, hindi na galing sa sugar cane. Hindi na galing doon sa mga fruits na puro synthetics na. Tama si ma'am, synthetic na yun. Ano ibig sabihin nun? Hindi yan kilala ng katawan natin. Kaya hindi siya kayang i-eliminate ng katawan natin. At yun yung nag-deposit sa katawan natin. At yun yung nagiging masama. Okay? Now, ano pa? So, water and bread. So, mapubuhay ka na. May bread and water ka na. Pansanin nyo to, milk. Sino dito yung mga nanay na? Hey. Hanggang ilang taon bago ka inumin ng tubig ang bata? One year? Kasi dapat baby lang siya, di ba? Dapat gatas lang. Ilang buwan siya dapat nakagatas? 2 years. Ayan. Okay, ito yan ha. Ang tiyan ng bata, ganun, wala akong bola ng ping-pong eh. Ang tiyan ng bata, baby, ganun sa kasilakalan ng ping-pong. Sapat lang siya para doon sa pagkain na kailangan niya para mag-grow. Hanggang 6 months, bawal ang bata bigyan ng tubig. Bakit? Kasi pag napuno ng tubig, walang pupuntahan ng gatas, mamamalnourish ang bata. Pangalawa, mapupwersa yung kidney ng bata na magtrabaho kasi marami na siyang tubig na nadidetect. So, ang tendency ng kidney, napipush na yung katawan na maglabas ng nutrients. So, magiging, ano yung bata? Malnourished.
Now, ano pa ang nangyayari? Since yung stomach ng bata is designed for milk only, napansin niyo ba marami kayo na nakakausap ngayon? Nagtututbrush naman ang gaganda ng ngipin. Diba? Pero pag huminga, diba? I don't want to talk to you. Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakaroon sila ng tinatawag na halitosis. Diba? Hindi nila gusto yun. Kung titignan mo, magaling mga ano eh. Diba? 3 beses pa sa isang araw ng toothbrush. Kada kain, toothbrush eh. May nakakita akong ganun. May mga baludoso. Pero bakit pag huminga sila? Diba? Para pag dumaan sa libingan. Bakit? Kasi nung bata sila, pinwersa sila na kumain ng maaga. Kailan mo kailangan bigyan ng solid food? Diba yung nagmamasticated tayo? Diba yung antay, siyempre lang, diba? Kailan dapat bibigyan? 6 to 7 months. Bago nabigyan ng bata ng mga solid food kasi para yung kanyang digestive system ay masanay doon sa solid food. Saan may ibig sabihin? The Bible is true! Ang tinuturing na ang mga bagong Kristiyano para mga pigs. Hindi kayo pwede bigyan ng mabibigay na doktrina. Bakit? Kasi imbis na maging healthy kayo, magiging malnourished. Bakit? Ano yung tsura ng malnourished? Ang lalaki ng ulo, ang lilit ng katawan, malnourished. Kasi hindi mo, wala ka magagawa sa skull eh. Kasi lalaki talaga yung skull. Diba? Pero yung katawan, hindi sumasabay. Kasi dapat milk muna, tapos saka bibigyan ng solid food. Ngayon, para maging maayos yung digestive system, dapat maraming Kristiyano ngayon, at tatagal na sa Kristyanismo, pero hindi kaya makapag-exegete ng tama ng Bible. Hindi makapag-explain ng tama sa verse ng Bible. Bakit? Kasi, manambuloy. Ang laki ng ulo, liit ng katawan, hindi natutulong mag-digest ng tama. Kung pag-aaralan niyo ang Biblia at pinag-uusapan ng Biblia ang bata, pag-aaralan yung bata. Kung tinuturo ng Bible yung mga adult na, pag-aaralan niyo yung adult. Ang sabi ng Bible, when I was a child, I think as a child. But when I grew up, I live yung mga childish things. Diba? Imagine this. Dito na siguro natin tatapusin. Kasi ang haba nito, 25. Ano ibig sabihin? Pansinin niyo to. Nakakita na ba kayo ng matatanda na? Sabi natin mga 50, 60, mga lola-lola niya. May nakita ba kayo matatanda na nag-aalala ng dahil? Totoo lang. Meron, di ba? May nakita na ba kayo matatanda na parang naglalaro ka ng tayo-tayo? Naglalaro ng motor-motoran? Tapos pag hinawa ka mo yung sundan sa kulong na nagagamit sa mga ako. Collection ko yan. Wow. Ito yan. May dinisay ng Panginoon, sabi nga dati sa God of Order. May dinisay ng Panginoon ng tao, kailangan daanan ng tao yung pagiging bata, pagiging teens, pagiging adult, at pagiging all this. Why? Ano man ang na-skip mo doon sa mga sa pattern na yon, babalikan mo. Pansinin niyo yung mahilig maglaro sa relationship. Hindi dumaan ng pagkabata yon kasi nagwersa sila magtrabaho na maaga. Pansinin niyo yung mga kabataan ngayon at yung mga bagong nagmamature ngayon. Dahil bata pa sila, nag-kinder na kagad, nag-primary, kailan sila naglalaro? Kung kailan sila ay matatanda na. Kapag meron tayong nakita na matanda na naglalaro ng mabiga, maawa kayo sa kanila. Bakit? Dahil hindi sila dumaan sa pagkabata. May mga matatanda na nabuhay sa mag-asawa ng 13, 14, 15 during that time. Kasi mahihirap sila. At kailangan nilang kumapit para lang mabuhay. At meron namang mga bata na pwersa maging adult. Bakit? Namatay ang tatay, namatay ang nanay, kailangan pakahingin ng mga kapatid. For all good reason. Pero nung tumanda sila, naging katatawanan sila. Bakit? Pinagtatawanan ng isang level ng buhay nila na hindi nila naranasan. Kapag nakakita kayo ng matandang lalaki, naglalaro ng kotse-kotsihan, maawa kayo. Bakit? Alam mo na yung taong yung hindi dumaan sa pagkabata. That is what the Bible teaches. Kailangan natin maunawaan ang bawat tao at ang bawat isa sa sitwasyon na nilalagay nila. Diba?
O yung mga po sasabihin, akala ko yung lola ko, may tinatago balika. Akala ko nakuulan. Hindi po. Meron silang nalagpasan na bahagi ng buhay nila na hindi nila na-enjoy. Pansinin nyo, yung mga bata ngayon, ang aga nag-aaral. Oh, English speaking sila kasi hindi sila sinanay. Pero yung comprehension nila. Nakita niyo ba? Banta lang yung mga matatanda noon na nag-umpisa sa grade 1, doon natutong bumasag sa buwan. Tignan niyo yung comprehension ng utak ngayon. Kasi dinaan nila yung mga tamang stage. Bakit may mga Kristiyano ngayon? Taon na sa Kristiyanismo hanggang ngayon. Sila pa rin yung inaakal. Sila pa rin yung di ba? May mga bagong Kristiyano nga, sila pa rin. Ang bira. Bakit? Kasi hindi nila nadaanan yung tamang proseso na palaktaw-laktaw. Di ba? Kasi save pa lang, gusto na mag-preach. Ay yung pastor, kaya lang kasama. Di ba? Pinawala ka preaching. O, sige. Di ba? Ano ibig sabihin? Ang pinag-aaralatan po natin, hindi ka po preaching to. Sabi ka sa inyo, this is by Sunday School. So dito marami pa nourishment, apple, meron pa dito apples eh. Kaya lang sabi nila kasi yung apple, di ba, ito daw yung nagkasala si Eva. Pero alam niyo ba na maraming yumayaman at tumatangkilig sa apple na may kagat? Diba? Yung apple na may kagat, it represents sin. Patingin nga. Taas mo nga. Sino dyan may mga apple na may kagat? Mahal na, Rouse. Diba? Kasalanan pa. I'm not against apple industry, ha? Hindi ako against sa kanila. Pero, yung kasing apple na logo na may kagat, ay simbolo yun ng pagkakasala ni Eve. Pero sabi nila, simbolo daw yun ng paglaya ng utak ng tao. Bahala sila kung anong interpretation nila, di ba? Honey. Okay, sa honey naman, the word of God is likened unto honey. Alam niyo ba na ang honey lang ang kawis sa isang nilikha ng kalikasan na kahit 20 years o 1,000 years na, hindi nasisira. Ha? O, pang pure. Pag hindi na pure, di ba, nabubulok, nagiging ano lang. So, ano ibig sabihin? If it is pure, hindi siya kailanman masisira. Kaya pag dumating ang panahon ng taggutom at nakakita kayo ng honey, kahit nakalagay sa label niya na 2001, at tapos 2020 na, 2030 na, 2050 na nakita mo siya. Ibig sabihin, pwede pa yung kainin. And it is good for your health. Ang honey lang ang matamis na hindi nakakadiabetes. Diba? So ano ibig sabihin dito? Nung sinalimbawa dito ang honey, meaning to say, God preserves honey. At sino nagawa ng honey? Ang nature, ang kalikasan. At sino nagkasa ng kalikasan? Ang Diyos. So, ibig sabihin, vegetables. So, vegetables are good for your health also. Diba? Ano ibig sabihin dito? Nung pinakikita dito yung iba't ibang bagay ng mga pagkain, pinapakita dito yung complete nourishment. So, by the word of God, ito ang kailangan na complete nourishment ng mga kaluluwa natin. Diba? Kaya saan maririnig natin na, alam mo, nanghihina ako sa pananampalataya eh. Kasi si Sister Janito na-offend ako eh. Ano ka, di ko makain? Dapat malakas ka. Dapat matibay ka. Di ba? Ano yung commercial na batang ano? Di ba? Nag-i-step siya kahit gano'n ka na. Tapos yung walang kasustansya na kadamig lang. Huwag kang gano'n. Kapag ikaw ay nangihina at ikaw ay madaling ma-offend, read the Word of God. Kasi kung naunawaan mo salita ng Diyos, maunawaan mo ang kapwa mo Kristiyano at ang mga tao na kapaligid sa iyo at ma-appreciate mo kung ano yung wonderful works that God has done for you. Huwag mo tignan sila. Ang tignan mo yung trabaho ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Maawa ka sa kanila. Bakit sila nagkakaganon? Pero never be offended. Masama ang nagalit nito. Sama sa magot. Kilalanin mo, alam mo kung saan siya nanggagaling.
Diba? Pero ako, huwag mo gagamitin dahilan sa akin. Kaya talaga mo gagawin ko, tanggapin mo ko, bilang galing squatter ako. Uy, pero hindi na ako na-squatter. Pero hindi ganyan ang galing ko. Diba? Ano ibig sabihin? Try na maintindihan at unawan ang Muslim bago tama ko siya. Kasi, yung humilir mo on how you face things, yun yung magpapakita kung masalita ng Panginoon na nasa sa iyo o wala. Tama? So, yun po yung significance ng Word of God. May tanong pa ba? May dadagdag. Okay, kahit isang oras dagdag, hindi na ako mag-preach. Okay? May dadagdag, wala na? May natutunan po ba? Okay, so alam na po ba natin kung ano ang trabaho at kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano? Diba? Yung Word of God will always things in the right perspective, sa perspektibo ng Panginoon, hindi sa perspektibo mo. Tandaan nyo, ang lahat ng katotohanan, lahat ng tama ay nasa sa ating Panginoon. Di ba na sinabi si Jesus Christ, good teacher, ang sabi ni Jesus Christ, one only may good, one only is good. Alam niyo ba kung anong salita, anong yung nakapaloob sa good? Mamaya pag-aaralan natin yung sa preaching. Good are those things that do what they are designed to do. Yun yung mga good things. Ang halaman, bakit sila good? Yung sinabi ng Panginoon, it was good. Di ba? Actually, ang tao, nung sinabi ng Panginoon, ginawa ng tao, it was very good. Pero ang tao nagkasala. Pero yung mga good things, they do what they are designed to do. Bakit? Ang tao, hindi niya ginagawa ko yung disenyo niya. To glorify God. Amen? Thank you. Wala pa kang ano. Maraming salamat, Pastor Renato. Tayo yung prayer natin mag-pray. Mahal natin si Brother Pierce. Sa